guys! Good morning everybody! Ito nga guys ay maglalant na ako. Magbe-bread lang tayo. Ayan. Hindi ko alam guys kung anong tawag sa bread na to. Bulaklak ba? Pabulaklak siya eh. So ayan. Nasa kwarto kasi ako mga kalamon at kapatay dito. Pasensyahan nyo muna ako kasi ako dito ng sliced bread. Ayan. 20 pesos to guys. Ganito kalaki. 150 siguro bulaklak bread to tawag dito. Pagpasensya nyo na yung ilaw natin guys. Pasensya nyo na ako guys. May batang nakatanga oh. Kumain niya yan. Meron siyang sugar. Ayan oh. Ano yan? Kain ko siya ng dog food. Di niya nga naubos. Bigyan ko. Pampuniti ngayon guys. Tawag sa Bicol na ganyan na lang sa kalaki oh. 2 piso. May ganitong tinapay ka na. Ko guys. So, ito. About na. Nakausap ko siya guys, si nanay. Sabi niya, hindi daw siya makalakad. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa mo? Sabi ko sa kanya. Nagpunta lang naman daw siya sa tindahan. Nagbayad daw siya ng inutang niya sa tindahan na 300. Kasi nga pinagamot niya yung kapatid ko. Nagpadala ko ng pera. So, nagpunta daw siya ng tindahan. Sabi niya, nagbayad lang ako ng utang doon. Tapos bumili daw siya ng pansit. Kasi yung kapatid ko isa, excuse me, hindi daw nakain. O daw may asawa na yun. Sinundan ng bunso namin. Namin na, sabi nanay, hindi daw nakain kasi nga, uso sa probinsya yung albularyo lang. Ayaw nila magpa-hospital kasi mahal nga. Hindi nila kaya. Magkano na lang kasi guys yung tira ko. Nagbayad siya ng mga utang-utang sa tindahan. Nasa 2,000 na lang natira. Kaya 4,500. Ayun, tapos na ako. Ayun, sabi niya, papagamot na lang daw siya sa albularyo. Ipapahilot na lang daw siya. Sumasakit daw yung balakang niya. Sakit daw yung ulo niya. Nanay, sabi ko. Tapos sabi ko guys, magpatingin ka na. Punta ka na ng doktor. Pasama ka sa hipag ko na magaling na kaya kay tatay. Kasi tatay magaling naman yung sa hospital eh. Sabi niya, nanay ko kasi guys na-operahan na yun sa mayoma niya. Yung sa tiyan niya lumalaki. So, okay na yung mayoma niya. Tapos nun, sayang daw yung pera. Papagawa daw yun ng pintuan. Sabi ko naman guys, yung pera madaling kitain. Yung buhay mo ka ako yung mahalaga. Sabi ko sa kanya, iyak tuloy ako. Sabi ko, mahalaga ka sa amin. Kaya mas uunahin ko pa yung buhay mo kisa sa pintuan na yan.
Kasi yung pintuan na yan, nakakahintay yan. Pero yung buhay mo, isa lang kako yan. Naiyak tuloy ako. Sabi ko sa kanya, ayun. Kaya sabi ko, magpa-doktor ka na. Hindi ko nga alam guys kung nagpa-doktor sila ngayon. Naiyak ako. Tapos, hindi pa ako tumatawag ngayon kasi wala pa akong magpapaload pa ako. Baka mamaya or bukas, natawag ulit ako sa kanila. Update ko siya kung ano na nangyayari, o kumusta na siya, kung okay na ba siya. So, wala na ba siyang nararamdaman? Sabi ko kasi baka kidney. Kasi sumasakit daw yung dito niya sa balakang niya, dito banda. Ano na kasi yung nanay ko guys, 60. Mas bata siya sa tatay ko, 60 years old na siya. Tapos, sayang daw yung pera. Kung naman yung mga nanay talaga, naghihinayang pa sila sa gagastusin sa ospital. Kasi yung buhay nila. Kasi, ako guys, trabaho ko ng trabaho. Kasi, para sa kanila. Although, nag-iwalay na kami ng asawa ko. So, nakafocus na ako sa kanila guys. So, yun. Kaya sabi ko, mas mahalaga kayo kaysa dyan sa pintuan. Sabi ko, yung pintuan na yan, kahit magkabit ka lang dyan ng bamboo, paggawa ka lang ng bamboo, pwede na muna yung pasamantala. Pero yung buhay ka ako, isa lang ang buhay natin. Naiyak ako. Madrama naman tong araw na to. So, ayan nga guys. So, ayan. Tamang kwento yan. So, ayan nga guys, marami pong salamat. Hanggang dito na lang ang kwentuhan natin. Sa next vlog na naman tayo magkwentuhan. So, baka bukas magkwentuhan ulit tayo kasi tatawag tayo doon sa probinsya. Alamin natin kung kumusta na si nanay. Kung okay na ba siya, wala na ba siyang nararamdaman. Kasi yung huling usap namin, masakit pa raw yung balakang niya. Pero medyo okay na daw, nakakalakad naman na siya. Tapos, ang iniinda niya nun, masakit yung ulo. Super init daw talaga sa Bicol ngayon, guys. Super init. As in, katulad dito, mainit, 'di ba? So doon, minsan lang daw umulan, isang bagsakan na ulan. Wala na. Parang dito din, 'di ba? So, ayan nga, guys. Madrama ang kwento natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na ako kasi wala akong ibang mapagkwentuhan. So, yan. Sa inyo lang ako kwento, Madam People at Kalamon at Kapatay Gutom. Kaya yan nga, ang title ng ating vlog for today ay nag-almusal at tanghalian tayo ng bread at nagkwentuhan ng konti about nanay. Kasi mga nanay natin, mahal na mahal natin yan, diba? Kaya habang nandyan pa sila, padama natin na mahal natin sila. Kaya, nay, magpagaling ka na dyan. Kung okay ka na, huwag ka nang kakain talaga ng maalat at bawasan mo na yung super timpla mo na maalat. So, ayan. Masarap siya magluto, guys. Hindi siya maalat, pero siyempre sa atin hindi siya maalat. Yung mga matatanda na ngayon, iba na yung panimpla nila. So, kailangan medyo matabang pa dun. Kaya yan mga kalamon at kapatay gutom. Kung kayo may nanay at tatay pa dyan, alagaan nyo sila at wag nyo silang hayaan na mas uunahin pa nila yung ibang tao, yung ibang bagay, kisa sa buhay nila kasi isa lang buhay nila, isa lang buhay natin, kaya alagaan natin yung mga buhay natin. Kaya iyan mga kalamon at kapatay gutom, yun lang po ang may bibigay kong tips sa inyo. Ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga nanay. Kaya ayan, marami pong salamat. Bye-bye mga kalamon, mga kapatay gutom at Madam People. Sa next vlog na naman tayo magkwentuhan. Bye!